Ito guys, yung carburetor ng ating 4-stroke brush cutter Honda. Ang gagawin natin, babaklasin natin lahat to step by step para malinisan natin yung loob. So, pag matagal kasi na-stuck yung ating brush cutter, dito lang nagkakaproblema sa carburetor. So, linisan muna natin ng gasolina ito guys bago natin baklasin. Ito. Unahin natin dito sa may puwitan guys. Ito, apat na tornilyo. Philip. Yan, step by step natin para masundan nyo yung ating video. Walang cut-cut. So, kung baguhan pa lang kayo dito, wag nyo muna ikalat. So, ang gawin nyo dito, guys, salansan nyo lang siya. Kung ano yung unang tinanggal. Kunwari, ganyan. Tapos sunod nyo dito. So, ganun lang isasalansan nyo, guys. So, ganyan na itsura nyan. Pag binabaklas, ito, tanggalin din natin to. Dahan-dahan lang para hindi mapunit yung gasket. So, yan. So, ganyan itsura nyan, guys. So, ganito ang itsura. So, salansan nyo lang, guys. Step by step, yan. Para hindi kayo mawala. Ganyan. Ito guys, dapat ito ay ma-spring sana. Dito sa may ito. So walang wala. Ewan ko lang kung bakit wala. So kung titignan lang natin dito guys, itong dito sa may uh, flapper valve. Dito sa may tawag dito sa floater valve nya. Ito. So tignan lang natin yan kung gumagalaw o hindi. Ito. Yan guys, gumagalaw naman siya. So linilisan lang natin to. Minsan kasi ito yung talagang dahilan kung bakit hindi siya naandar. Kasi ito ay na-stuck up sa katagalan. Hindi gumagalaw to guys, yung floater na yan. Yung jet valve. Yun yung malit na yun. Itong jet valve na yan. Na-stuck up lang yan kaya walang pumapasok na gasolina. So kailangan mo lang linisan. So ang gagawin lang natin dito, linisan lang natin ulit. Hanginan lang para iwas back job. Yan. May spring yun at saka yung jet valve. Ating floater. So ito yung diaphragm. Gasket. Pagka ano siya yung nagko-control ng gasolina na pumasok sa ating karburador. Kita nyo madumi guys. So linisan lang natin ito. Dito nakalagay yan guys dito. Yung butas na malaki na yan. Doon nakalagay yan. So linisan din natin to. Minsan ito rin yung dahilan kung bakit walang pumapasok na gasolina pagka nire-rev ay nabibitin, namamatay. So isa rin dito. Tapos yung sa idle air.
adjustment ng ating hangin. Doon ang mga pinanggagalingan ng ayaw mag one click, ayaw mapiga, namamatay pag pinipiga. So yun guys, so lagay lang natin doon sa tamang lagayan dito guys. Yan, dito natin lalagay yan. Yun, lumipad na dito, nilalagay yan. Lakas ng hangin. Yan, pasok lang natin maigi. Ganyan itsura niyan guys. So yan, tapos linisan ulit natin to. Brush lang natin ulit dito sa pinaglalapatan ng bulb nya. Tapos hanginan na lang din ulit natin. So baklasin din natin yung ibabaw para mahanginan din konti. So dito yung adjustan ng ano guys, yung air nya para sa magandang timing. Kasi pagka hindi na adjust yan ng magandang timing, hindi yan napapaandar ng one click. Kahit anong hila mo na, ilang hila mo na, masisira na yung full starter mo. Hindi pa yan naandar. So doon siya ina-adjust. Hangin na. Kung merong ganito naman, gaano mo kung gusto magalit yung uh, makina. Kung gusto mo yung iyak talaga, yung iyak yung makina mo, ito dito mo ina-adjust yan pagka na one click na yung andar. Kung paiyakin mo yan, kung gusto mo lang hanggang may parang may limit siya, na-adjust mo dito para hindi siya overheat, mag-overheat, ganun ba? So dun, na-adjust din dun guys. So linisan lang natin itong mga to. So ito guys, may nabibili namang mga repair kit to. Pero kung bibili ka ng repair kit, mas advice ko na lang sa'yo, bumili ka na lang ng, kung may budget ka naman, bumili ka na lang ng bagong karburador. Kahit sa mga Lazada lang may nabibiling ganito. Magkano lang naman yung karburador. Kung sa ano naman, siyempre mas mahal sa auto supply. Yan guys, yung may spring naman, kung dun sa ginagawa nyo ay may spring naman, dito yung nilalagay yung spring guys. Dito. Yan. Yung maliit na spring na parang magpipiramid. Dito yon. Tapos ilagay yung ganyan. Na ganyan yan. Ito walang spring eh. Wala yung spring. Unahin muna natin i-assemble yung jet valve. Ang pag-assemble yan guys, lagay muna natin yung ito spring dyan. Yung may guide na yun. Parang may nakausling kunti. Yun. Dapat nakatayong ganyan yung spring natin. So, yun guys ito. Yun. Nakatayo na yung spring natin. Ilagay na natin tong jet valve natin. Yung position niyan guys, ganyan. Ganito. Yung may bukol dito sa likod niya, doon kasi papatong yung spring doon, yung nilagay nating spring dito. Nasuot yung bukol na yun doon sa may spring. So, iyan. Susuot natin tong floater valve. Jet valve. Para sa gasolina. Yan. So, ganyan ang pag-assemble guys. Tapos, dandahanin nyo lang ilagay. Tapos, sabay press. Yan. So, madali lang. Para pagka nasundan nyo tong video ko, kayang-kaya nyo nang gawin niya inyong brush cutter guys. Ilagay na natin yung lock na Phillips screw. Tinanggal natin sa ating jet valve jettings. Jet valve.
So, kailangan dito guys, hindi yung malaking pilit, hindi katulad dito. Nasira na kasi yung pangbaklas ko dito sa mga karburador na ganito. Maliit lang talaga dito dapat. Yan. Yan yung nilagay natin guys, yung Philip screw na yan. Yan. So, sunod na natin. Pwede nating i-symbol. Unahin muna natin itong ito. So, wala namang baliktaran guys. I-guide nyo lang yun. Dito. Yan. Hindi pwedeng ganyan. Hindi rin pwedeng gano'n. Kasi, wala, hindi mo may-assemble. Ayan. Kabit na natin to muna. Isunod natin to. So, meron ding ganyan guys. Ito. Nakaano lang doon, nakataklob. Ayan, ganyan. Position. Tapos, isunod na natin tong diaphragm. So, ganyan ang position nyo guys. So, ganyan yung position. Ayan. So, pagkatapos nyo guys, pwede na tong ito. Susunod na natin. Taklob nyo lang. So, may guide din yan. Yung bilog na yun, makikita nyo naman, may bilog din doon. Tapos may bilog na maliit doon. So, hindi pwedeng magbaliktad. Yan. Tapos dito. Dito yun nakalagay yun. Yan. Tataklob lang ganun. Sunod na natin to. So, ganyan. So, ganyan yung position niya guys. So, kung nasundan mo to, pwede mo nang baklasin yung carburetor na ng brush cutter mo. Ma mapapagana mo na yan kung na-stuck lang hindi na umandar. Maandar naman dati. So, ito lang yung seservisan mo guys. Depende na sa ano kung 4 stroke or 2 stroke. Ang 2 stroke naman kasi, iba yung carburetor ng 2 stroke, hindi ganito. Parang carburetor lang din ng motor. Higpitan lang natin. Yan. Yan guys. Tapos na yan. Tapos ilagay na natin tong tinanggal natin na accelerator. So, may baliktad naman guys. Pwede naman napipihit naman yan pagka baliktad. Bayad ang baklasin ganyan lang. So, ang position kasi niyan, nakaganyan yan. Dito yan. Kasi nandito yung cable. So, hindi ka malilito to guys pagka ang pagbabaklas mo ay sinalansan mo. Pagbaguhan ka pa lang, wag yung tulad namin na pakalat-kalat na lang yung ano, hahanapin yung pyesa. Magsanay na. Ganyan guys, yung tsura. So, kung makikita nyo guys, may flat screw doon tinatiming yung ating ere. Kung mahirap paandarin or hindi nagwa one click sa umaga, ito yung ina-adjust. Dahan-dahan lang ang pihit dyan. Kada pihit mo, try mong andarin ng mga 3 hila sa full start. Kung full start, kung hindi pa siya umandar, pihitin mo ulit hanggang sa umandar. Tapos i-timing mo siya ng maganda. Ang timing niyan, dapat yung andar niya pag pinipihit mo ay tumataas. Dapat tinataasan mo muna tong minor bago mo siya para pag umandar, para pag nag-timing ka dito, tumataas yung minor niya. Pagka pumantay na yung minor at in-adjust mo pa nilagpasan yung timing dito at bumaba, yun, doon na talaga sa pinakamataas. Doon mo siya i-timing para kahit umaga yun,
aandar siya ng isang full start lang. Yan guys, ikabit na natin. Unahin muna natin suot to. The moment of truth. Ayan. So, tataasan muna natin yung minor dito sa carburetor guys. Para malaman natin kung andar hindi. Yan yung sinasabi ko. So timing muna natin. So guys, gumawa tayo ng alambre lang to. Pinitpit ko yung dulo para paano nag flat screw na rin siya. So ito yung tinatiming natin dyan. Yan guys, kung makikita nyo yun. Pipihitin lang natin to ng pahigpit or paluwag. Ito paluwag muna natin konti. Konti lang yun. So hanggang sa umandar siya guys, bago natin i-timing ng maayos. Ayaw. Mabilang ka. Ganyan na umandar guys, timing natin ganyan guys, may pababa, may pataas, pagka nataas na yan doon na yun. Ayan, pagka tumataas na, pag nilalagpas at bumababa na siya, wag na doon lang sa mataas para maganda yung minor. Huwag nipit sa umaga. Nating patayin at pandarin. Yan. So pandarin na natin. So one click na yan guys. Load.
Yan, patay, buhay. Pa. Ayan guys, ganun lang yun. Kung ganun lang kasimple guys. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat.